So patuloy po ang unti-unting paglakas nitong bagyong Enteng habang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa kasama ng habagat o southwest monsoon. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Enteng. Sa kasalukuyan, ito pong bagyong Enteng ay nandito sa pagitan ng hilagang bahagi ng Samar or Northern Samar at timog silangang bahagi o southeastern portion ng Bicol region. Ito po ay nandito sa katubigan or nasa dagat pa pero medyo malapit sa ating landmass. Yung bulto ng mga kaulapan niyan at malalakas na pagulan ay nasa southwestern periphery nito o timog kanlurang bahagi nito. Diyan po sa ibabang bahagi niyan. Ito po ay direktang nakakaapekto na sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na rin po dyan ang habagat o southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, meron tayong inaasahang 100 to 200 millimeters na pagulan. Yan po ay heavy at kung minsan intense rains mula ngayon hanggang bukas dito po sa malaking bahagi ng Bicol region. Kasama po dyan ito pong area ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, kasama na rin po dyan ang Sorsogon, maging dito sa Masbate, kasama na rin po dyan ang Burias at Ticao Islands. Ganon din po ang ating aasahang mga pagulan dito po sa isla ng Pulillo at hilagang bahagi ng Samar at Samar. 50 to 100 millimeters na mga pagulan naman o moderate at kung minsan heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa area ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Ganon din po ang ating aasahang pagulan dito po sa area ng Marinduque, Romblon, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Yan po ay mula ngayon hanggang bukas. Mula bukas naman hanggang Tuesday, posible rin po yung 100 hanggang 200 mm sa pagulan or heavy at kung minsan intense rains dito po sa area ng Cagayan, Abra, kasama na rin po dyan ang Ilocos. May malalakas na pagulan din tayong aasahan dyan po sa area ng Isabela. 50 to 100 mm na pagulan naman ang ating aasahan dito po sa area ng Aurora, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Ilocos region at ang mga kabundukan dito sa Cordillera. Yan po ay mula bukas hanggang sa darating na Tuesday habang mas mataas na po ito pong bagyong Enteng. Dahil mas umakyat at mas lumakas pa, mas nadagdagan na po yung mga areas na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa. Nakataas na po ang signal number 1 ng Pag-asa dito po sa eastern section ng Cagayan, kasama na po dyan ang eastern section ng Isabela, maging dito sa eastern section ng Quirino at hilagang bahagi ng Aurora. May signal number 1 din po tayo dito po sa southern portion ng Quezon, kasama na po dyan ang isla ng Pulillo at signal number 1 din po tayo sa malaking bahagi ng Bicol region, kasama na po dyan ang Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, maging dito sa isla ng Catanduanes. Signal number 1 din po tayo dito sa may area ng Masbate. Signal number 1 pa din po tayo dito sa hilagang bahagi ng Leyte at sa malaking bahagi ng Samar, kasama na po dyan ang Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Again, ito pong tropical cyclone wind signal ng Pag-asa ay yung mga hangin na directly associated dun sa radius ng ating bagyo. Pero dahil humihila po ito ng habagat o southwest monsoon, posible rin tayong makaranas ng breezy o gusty conditions o pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat, particularly sa western section ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Kaya maliban po sa malawakang pagulan, mag-ingat din po tayo sa mga pabugso-bugsong hangin dulot ng direktang epekto ng bagyong Enteng at ng ating habagat or southwest monsoon at kung nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Sa kasalukuyan, ito pong bagyong Enteng ay nasa tropical depression category pa rin, pero yan po ay bahagyang lumakas. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Again, ito po ay nasa pagitan ng hilagang bahagi ng Samar at dito po sa southeastern o timog silangang bahagi ng Bicol region. Yan po ay patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Bagamat ito po ay nasa katubigan pa or nasa dagat, yan po ay medyo malapit na sa ating landmass. Dahil dyan, mas tumataas na po ang tsansa nitong maglandfall or tumama sa lupa dito po sa may area ng Bicol region. At sumasabit na rin po itong color yellow dito po sa ating kalupaan or landmass. Yan po yung malalakas na hangin na at least 39 km per hour na associated sa bagyong Enteng. So base dito sa official forecast track ng Pag-asa, sumasabit itong eastern section ng Bicol region, kasama na po dyan ang isla ng Catanduanes dun sa ating circle of uncertainty o cone of probability. So meron po tayong possibility ng landfall or pagtama sa lupa ng bagyong Enteng dyan po sa mga area na yan. Maaari po yan ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. After po niyan, patuloy nakikilos pa northwest o paitaas ito pong bagyong Enteng patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon habang patuloy o unti-unti po ang paglakas nito. Base dito, posible po yung umabot sa tropical storm category habang binabaybay itong eastern section ng Central Luzon dito po sa may Philippine Sea,
patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Kasabay po ng pag-akyat nito, kasama na rin po niyan yung kanyang bulto ng kaulapan. So mas madadagdagan po yung ating mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan ang Northern Luzon habang unti-unting kumikilos. Ito pong bagyong Enteng mula Lunes hanggang Tuesday. Maliban dyan, patuloy po itong magpapalakas ng habagat or southwest monsoon na magpapaulan naman dito sa western section ng ating bansa na malayo sa mismong gitna or sentro ng bagyong Enteng. So again, meron po tayong posibleng pagsabit nito dito sa eastern section ng Bicol region. Kasama po dyan itong isla ng Catanduanes at malawak pa rin po yung ating cone of probability at circle of uncertainty dito po sa darating na Lunes hanggang Tuesday na kung saan maaari pong lumapit ang bagyong Enteng dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. If ever nakakaranas po kayo ng mga pagulan na medyo malayo sa gitna or center ng bagyong Enteng, yan po ay dulot ng enhancement nito sa ating habagat or southwest monsoon. Mag-ingat din po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods at landslides. Yan po ay particularly nakaka-apekto po dito sa western section ng ating bansa. Pero ito pong bagyong Enteng ay patuloy na magdadala ng malawakang pagulan dito po sa mga areas na malapit sa gitna nito at sa southwestern periphery nito na kung saan sakop po niyan ang malaking bahagi ng ating bansa. Kaya paghandaan po natin ang mga posibleng epekto nito gaya ng mga pagbaha, flash floods at landslides, particularly sa mga mountainous areas at mga low-lying areas at doon din po sa mga areas na medyo malapit sa dagat. Again, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at tropical cyclone wind signal numbers ng Pag-asa para naman sa malalakas na bugso ng hangin or signal sa inyong lugar. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayo.